Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang pagtakas nga ni Kataroha na ito at pagkakahuli nga muli ni Kataroha. Kaya naman dito nga bistado kung sino nga ba talaga ang nasa likod ni Kataroha. Kaya wala ngang kawala ito. Ngunit banat ng maraming netizen at ng mga opisyalis doon ay tila nag-resign ng araw kung sino ang nagpatakas kay Kataroha. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tila pera-pera na lang nga ba ang nangyayari sa loob ng Bucor Bilibid. Well mga kaibigan, kung tutuusin naman talaga ay hindi makakatakas itong si Kataroha na ito at makakadaan sa loob lamang ng Bilibid na to kung wala talagang kasabwat si Kataroha na tatakas sa loob ng Bucor Bilibid. Kaya naman dapat parusahan ang mastermind na ito at dapat ay bigyan ng tamang parusa, hindi yung bias na naman at tatanggap ang mga pulpolitiko ng pera nila. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga kasira ngayon ang Bucor. Hindi gaya nung si DJ Bantag ang nakaupo dito ay tila linilinis ang Bucor Bilibid. Hindi naman natin pinagkakaila na talagang walang kamalian si DJ Bantag sa loob ng Bucor Bilibid. Ngunit kung makikita natin at mapapansin natin mga kaibigan, talagang ginampanan nga ni DJ Bantag ang kanyang trabaho sa loob mismo ng Bucor Bilibid at maraming testigo dito. Kaya nga hindi naniniwala ang ating mga kababayan na si DJ Bantag di umano ang nagpaslang kay Percy Lapid. Dito kasi natin makikita mga kaibigan na talagang pinipilit ni Rimulya at ng ating kuting ng Norte na si DJ Bantag ang salarin at mastermind. Ngunit tila lumalabas ang katotohanan at makikita nga natin ang resulta sa nangyayari mismo sa loob ng Bucor Bilibid. At sa kabilang banda mga kaibigan, sino nga ba talaga ang tatay ni Paul? Alam kaya ito ni Tony G? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. The question here is the pera ng bayan. At the question is truthfulness. Kasi kapag ikaw ay pumasok sa politika, dapat ready ka. Di ba? Ready kang sabihin ang katotohanan, ready ka harapin ang malupit na balitaktakan sa showbiz and politics. So ngayon mga kababayan, the reason why dapat natin pag-usapan to kasi sobrang yabang kasi nitong ni Tony G at ni Paul S, di ba? Congratulations sa inyong bagong supling. Ngayon mga kababayan kung minamahal, di ba nung sorry mga palangga, pinapanood ko yung sarili ko. So di ba nung maraming kontrobersya, okay? Maraming kontrobersya na nakaatang dito kay Paul Soriano. Okay, so number one, yung pinaka-kontrobersya, yung tungkol sa Tourism Department na kung saan siya nga at si Lisa Smugs ang nagmaniobra ng lahat. And also, sinabi ko na sa inyo na nabuwisit na ang grupo ni Kuting, kaya namang pinaimbestigahan si Paul na napakayabang dyan sa Malacanang dahil gusto nga siyang tawagin siyang His Excellency. To be honest with you, pinag-isipan ko tong topic na ito kung kailangan ko bang ilabas or itahimik ko na lang yung bibig ko. Pero kasi nakaatang po kasi dito ang responsibilidad ng mga taong gobyerno na maging tapat sa mga mamamayan. Okay, mag-comment kayo dyan kung anong alam nyo kung sino ba ang tatay ni Paul. Sabi ni Thea Tiglao, don't tell me si Kuting ang ama. No, hindi siya si Kuting. So ngayon, sabihin ko muna yung mga kontrobersya. Di ba na mayroong kontrobersya kay Vanessa Hudgens nung nandiyan dyan, nagkaroon ng sigawan at nabasa natin yan sa PEP na nagkaroon ng pagsisigaw at feeling mataas ni Paul sa kanyang
sa kanyang mga subordinates, sa kanyang peers, sa kanyang mga kasamahan. So ngayon, mga kababayan, ang daming issue doon sa We Give the World Our Best na pinagkakwartahan nila at yung mga malabong inilalatag sa atin ng gobyernong ito na kesyo piso lang daw ang kanyang sweldo sa kanyang a year, sa kanyang post bilang isang presidential advisor. Then sinabi ko rin sa inyo, nagkaroon siya ng under construction ang kanilang bahay dyan sa McKinley. Actually, I am waiting for the picture sa ating Marites dyan. So yung mga ganon, Tisoy Foreigner Aura, o sa tingin nyo, sino ang tunay na tatay ni Paul? Okay mga kababayan, binalikan ko rin yung kanyang kasal, di ba? 8 years ago pala sila kinasal ni Tony G, the most powerful eklabush daw na celebrity. Ngayon, powerless na ba? So binalikan ko yung kasal kasi nga, tinitingnan ko kung sino yung mga persona. So nakita ko dun si Lisa Smugs na paiyak-iyak, pa drama-drama. Ang syongit niya dun Okay. So kasi mga palangga, ayon sa ating puting ahas na nakakilala sa pamilyang ito, ay talagang masalimuot pala ang eksena sa likod ng kamera ni Paul S. Sabi ni Bebot Borromeo, baka si Romualdez, hindi rin. Sino ang tatay ni Paul? Soko. Okay. So ayon sa ating puting ahas, mga palangga, si Paul ay ipinanganak sa Mary Hospital, Little Company of Mary Hospital in Torrance, California on October 17, 1981. At ang kanyang pangalan sa kanyang birth certificate ay hindi Soriano, kundi Paul Alan Fructuoso. Yun po ang kanyang birth certificate legally dito sa Amerika. Paul Alan Fructuoso, at ayon sa ating puting ahas, pinsan niya si Eric Fructuoso. Showbiz na, sabi ni Ma'am Raga. So bakit natin tinatakal ito? Kasi syempre, kailangan malaman ng taong bayan kasi nga palangga, ang ginagasta nila sa kanilang mga kapritsyo ay pera ng bayan. So we deserve to know. So kahit na nagdadalawang isip ako na wag na sanang itakal ko kasi this is more on, private family. But they're not private people. Diba? They're not private. Nakikikamkam sila sa pera ng bayan. So, kailangan maging open sila. So si Paul, ang nakakalungkot, actually nalungkot ako kasi kahapon ko pa ba ito, o nung isang araw ko pa nalaman, pero nag-research ako mga palangga. Kaya nga napanood ko yung kasal, napanood ko yung interview nila kay kung sino-sino, kay Boy Abunda, napanood ko. Tapos, ayon sa ating puting ahas, okay, si Paul Soriano ay hindi naman talaga Soriano, kundi Paul Alan Fructuoso. Gusto to, parang teleserye kasi ito, baka may part 1, part 2 tayo. Kung matatalakay ko siya ngayon, may part 2 tayo. Okay, sabi ni Neil Willian, ay wala na si Paul sa admin. Ito nga yung ating question. Bakit walang pronouncement ang Malacanang kung ano ba yung status ni Paul as presidential advisor? Kasi wala pa po siyang sinasabi ang presidential communications kung siya ba ay tanggal na o siya ba ay presidential advisor pa on communications o ano ba? Kasi hindi na lingid sa ating kaalaman, baka tumatanggap pa siya ng mga perks at kung ano-ano pa. Kasi dapat ito officially, i-clear ng Malacanang kung ano yung kanyang role sa ating gobyerno. Kasi we're talking about pera ng gobyerno. But balik tayo sa issue. So yun na nga, pinanganak siya dito sa Torrance, California noong October 17, 1981 at sa kanyang birth certificate ay siya ay si Paul Alan Fructuoso, not Soriano. Then, so, syempre ayoko namang makuryente ako palangga. Baka mamaya, ito yung mga nagbibigay sa ating information, padama lang to. So, di ba? So, ngayon, ang sabi ng ating informer, may kapatid siya dito sa Amerika na ang pangalan naman ay Steve. 2 years older lang si Paul. So, ito na nga, Steve Fructuoso.
Okay? So inalam natin. So kaya nga pinanood ko yung mga video-video, hinanap ko yung mga article about him. So doon sa kanyang mga interview at sa mga article, ang sinasabi lang doon ay meron siyang kapatid na si Patrick, Philip, and Parker. So ngayon, walang nakasaad na may kapatid siyang Steve. So sinearch ko kung sino si Steve Proctuso. So nakita ko si Steve Proctuso nandoon naman sa kanyang wedding with Tony. Alright? Ngayon, mga palangga. Ngayon, ang mga eksenang kaganapan, inalam natin sa ating mga kaputing ahas kung totoo ba ito na si Paul ay ipinanganak na Proctuso. Pero actually, mga palangga, masalimuot ang nalaman kong kwento. Itutuloy pa ba natin? O kakain na muna ako? Kaya nga, kasi nagugutom ako. Ngayon, naghanap ako ng mga tao para malaman ito na ito ba ay totoo? Baka may chika boom boom. So ayon sa ating puting ahas, ang tatay ni Paul ay nandito sa Amerika. Okay? Nandito daw sa Amerika ang kanyang tatay na legally nakasaad doon sa kanyang birth certificate. Okay? At ang kanyang tatay, ayon sa ating puting ahas, sige, kumain kayo ng popcorn nyo ng bonggang-bongga, ay ang pangalan ay Alan din, kaya ang pangalan niya pala ay Paul Alan. Si Paul Soriano. So tinanggal niya yung Alan siguro dahil, I don't know kung ano yung kwento sa kanil ng kanyang father doon sa kanyang birth certificate. So eto na nga mga kamarites. Eto na nga. So nung nalaman ko, sabi ko bakit kaya doon sa mga interview, doon sa mga article na nabasa ko, hindi nakalagay ang Steve na kapatid niya. Bakit puro lang 3 kapatid niya doon sa yung mga Soriano na, tandaan niyo, balikan natin, si Paul ang tatay niya na kinikilala at ang portrayal sa mata ng showbiz at mata ninyo ay itong si Jeric Soriano na first cousin daw ni Liza Ahas Araneta. Okay, tutusin, wala na tayong pakialam sa mga pamilya eh. Wala naman tayong kanya-kanya naman tayo, yung iba may mga anak sa labas, si Erap, ang daming anak, pero ino-honor niya and everything, mga ganun. Wala na tayong pakialam doon. But the thing is, nung habang binabasa ko yung Chika Boom Boom ng ating puting ahas, sabi ko, paano nangyari? So, okay, so may mga nababasa ako na si Paul daw ay pumunta ng Pilipinas nung 8 years old na siya. Tapos meron naman ako nabasa na si Paul ay nag-aral sa Amerika, para matuto siya, being independent, mag-isa lang siya, ganito, ganyan, ganon. So, based doon sa mga biography, mga nababasa kong article, parang may missing doon sa mga article. So, ang sistema pala, palangga. Ang sistema pala, at nakita na natin, na check and balance natin, actually malungkot but you have to know. So si Paul, ang kanyang kapatid na si Steve, pinanganak noong 1983, okay? Sa Glendale, California din. So, August 12 ang birthday, okay? Pala ng kapatid niya. So that was, nung 81, 82, 83, okay? So tama, ano? So nung 6 years old pala, okay, si Paul Alan Proctuso ay mayroong hindi magandang naganap sa kanyang buhay. Alright? Ano yun? Sabi ni Solid Marlican, di ba lolo ni Paul Soriano si Nestor de Villa? Kasi anak ni Nestor de Villa si Jeric Soriano. Yun na nga, yun ang pagkakakilanlan. So ito medyo complicated, but ano nyo to, itong seryeng ito nakakaloka. So ngayon, naghanap-hanap ako ng makakausap na tao to check and balance. Kasi kamukha naman ni Paul Soriano si Jeric Soriano, di ba? Actually, I don't know this person, ano? Just with this research, kaya nalaman ko, di ba, ng bonggang-bongga. So ang nangyari pala, may malungkot na pangyayari sa buhay ni Paul na somehow nakaapekto nagkaroon ng impact sa paglaki niya sa buhay niya na hindi rin siguro alam ni, I don't know, but for sure na ikwento niya kay Tony G na unbothered and the most powerful. I hope this news, will be, still na unbothered kayo kasi ito ay makatotohanang chika boom boom. Teka, inom na tayong sabaw.
Princess Maui, how are you? Follow, please subscribe to Princess Maui, my love. Okay. So, nung 6 years old si Paul, ito pala, wag muna tayo pala, wag mo tayo magtumalon. Okay. So, may tatay pala si Paul, okay, dito sa Jamaica, okay, na nagngangalang Alan, at ang kanyang nanay, ayan, open naman, Marisa Del Mar. Okay? Yung pangalan ng nanay niya si Marisa Del Mar, na never ko nga nakilala yan sa buong buhay ko at nabasa ko lang sa article kahapon. So sila ay magkasama dito sa Amerika. So one day, isang araw, ito pa lang si Marisa Del Mar, habang sila ay magkasama nung mag-asawa sila ni Alan dahil legally married sila, ay kumaliwa. So, yun ang sabi ng puting ahas. So habang, may asawa siya dito, yung Alan, ay biglang tumalon doon ng kabilang bakod o nakipagtsuktsakan Chinese, itong Marisa Del Mar. Actually, hindi lang daw kay Jerry, kaya marami pang ibang chuba-chucho. But I don't know, wala tayo doon. So anyway, ang eksena, okay, mag-asama ito si Del Mar at saka si Fructuso, yung tatay na nakilala ni Paul. Okay? Kaya naman, medyo daw magulo ang mga eksena. So, nung 2 years old dong Steve and 4 years old, 2 years yung gap nila, di ba? 81. Nung 4, tapos 6 si Paul, ay nagkaroon ng battle within the family. So, nag-away-away sila sa kustodiya. Okay? So, si Marisa at itong Alan daw ay nagkaroon ng, syempre, hindi pagkakaunawaan dahil nga ng lalaki o siguro isa na babae. I don't know, di ba? Pero ayon sa ating puting ahas, so ng lalaki daw i-Tetch itong si Marisa nung siya ay kabataan pa dahil maganda daw ang alindog ni Tetch ni Girl Lalu. So, anong nangyari, mga palangga, nagkaroon ng battle dito sa court ng California kung sino ang may custody sa mga bata. So, to fast forward, nanalo yung Alan Fructuso. So, nasa kanya yung custody ni Paul at ni Steve, na kapatid ni Paul Soriano mismo. Magkapatid sila sa nanay. Okay? Ngayon, ang mga eksenang kaganapan, dahil nanalo itong yung kanyang tatay na si Alan dito sa Jamaica, ay nagkaroon ng visitation itong si Marisa Del Mar. Pwede na ba ako mag-showbiz? So nagkaroon ng visitation, okay, dito doon sa case na yon. Hanggang sa one day, isang araw, mga kababayan, during the visitation of Marisa sa kanyang anak na si Paul at Steve, tapos ito daw si Paul and Steve ay nasa bahay ng kapatid ni Marisa na nagngangalang Jong, that he passed away already, I think, couple of years ago, ay nagkaroon ng international kidnapping. Bakit international kidnapping? Kasi habang nasa visitation si Paul at si Steve, kumbaga, kinidnap, yun ang term ng ating puting ahas, kinidnap si Paul at idinala sa Pilipinas. Okay? Dinala siya sa Pilipinas, idilipad siya ni Marisa Del Mar. So, naiwan yung Steve. Okay? Medyo magulo pa to, pero later on, maintindihan nyo to. Naiwan yung Steve. So, sabi ko dun sa puting ahas, bakit naman, di ba, pareho niyang anak yun, bakit iniwan yung isa? O, dito na ngayon papasok. Kasi napag-alaman, sinabi daw nitong nanay ni Paul na hindi mo anak si Paul. Anak ko siya kay Jeric. Parang ganon. Parang naiputan kita nang hindi mo alam. So kukunin ko na yung anak ko, lilipad ko na papunta Pilipinas, maiwan sa'yo si Steve. So yun daw ang mga eksenang kaganapan noong 1980, that was 80s. So ang nangyari, sabi ko nga, grabe, kung ako yung ina, sige, fine. Kukunin ko lahat yung anak ko. Anak ko yan, lumabas yan sa akin eh. Di ba? Dinala ko yan. Bakit isa lang ang kukunin ko pabalik ng Pilipinas? Eh di kunin ko na yung dalawa, di ba? Kasi paghiwalayin mo yung 4 years old and 6 years old. So yun daw po ang story. Sabi ko naman, paano kaya? Sabi ko dun sa puting ahas, paano na ilipad? You know, si Paul, wala, may passport ba siya or what? So, nagkaroon daw kumbaga itong daw si Marisa Del Mar ay namanage siya na makuha yung passport. I don't know kung paano niya kuha, pero nakuha niya yung passport ni Paul. But Paul's passport is Paul Alan Fructuso. Kasi ang tatay ni Eric Fructuso at ang si Alan Fructuso na kinilala pala na tatay ni Paul at legally nakapirma sa birth certificate niya ay magkapatid.
So nalaman na lang nitong Alan Fructuso na akala niya ay anak niya kasi siya pumirma sa birth certificate nagsama pa sila nitong Marisa Del Mar at ngayon nagkaroon pa ng anak na si Steve. So parang it's so magulo. Kaya lang ang sa akin lang naman these people na pinag-uusapan natin ay nagpapanggap sila na sila ay mga holy. Okay? Sila ay mga makadiyos. Kung ikaw kasi ay tinanggap mo, sinasabi na tinanggap nila ang Diyos, si Jesus. Lahat ng kasalanan mo i-confess mo, di ba? Lahat ng mali mo itatama mo. So kaya nga ang question ko, bakit naman itong nanay ni Paul, bakit iniwan yung Steve? Malaki na ngayon. Ginugel ko, i-google nyo na lang. Yung Steve. Yeah, Steve. Not Eric. So ba nagsabing Eric? May nagsabi bang Eric? So Steve Fructuso, iniwan sa kanyang tatay. Kaya habang pinapakinggan ko yung, binabasa ko yung Puting Ahas, actually, nagkaroon ako ng kurot sa puso ko bilang isang magulang. Alright? Sabi ko, bakit naman naaatim ng isang ina na kunin yung kanyang isang anak niya kay Jeric, tapos yung isang anak dito kay, sino yon Alan, ay iiwan kasi sasama siya dun kay Jeric Soriano, na dating, parang dating jowa yata niya nung high school, di ba? Mga ganon. Sasama siya dun, bibit-bitin niya yung isang anak, paghiwalayin niya yung dalawang bata, 4 years old and 6 years old, ano yung impact nun sa bata? Yun yung point ko. Pero ang malungkot lang kasi dun sa ang malungkot dito kay Paul Soriano, yung portrayal nila is mali. Dapat, nag-portray ka na lang din naman, di sinabi mo na sana na may kapatid ka pa sa Amerika. Parang unfair naman dun sa kapatid mong si Steve. You are portraying sa mga alta dyan sa Forbes Park, sa McKinley, na kayo ay ganito, kayo ay born again, tapos tinatapon ninyo yung kapatid. Itsapwera nyo yung kapatid nyo at hindi nyo sinasabi sa publiko, iniiwasan nyo. Anong klaseng born again Christian ang mga magulang mo at saka si Jeric na padasal-dasal? Pero chutang Jenenes, yung kapatid mo ayaw i-honor ng nanay mo. That's exactly my point. So the moment na sinisinungaling ninyo, okay, ni Marisa Del Mar na may anak siya dito sa Alan Fructuso, di ba? At iniitsapwera ninyo for whatsoever, hindi yan makadiyos. The fact na nagsisinungaling kayo sa taong bayan, kasi kailangan nyo maging open dahil public, official yung si Paul. Diba, Tony? You're the most powerful. Padasal-dasal pa kayo. Hallelujah. Praise the Lord. Lord. Versikulo 4, 8, 2. At so nakikita ko yung mga Instagram, binalikan ko, parang kayo lang yung anak ng Diyos. Nakala parang kayo na yung pinakamalinis na puso na budhi sa balat ng lupa. Lord, puro Lord. Versikulo 4, 8, 2. Lord. Lord. Parang mga ganon. Diba? Hallelujah. Panginoon. Kami ang kalinis-linisan. Mga ganon. So, nung nalaman ko to, sabi ko nga mga palangga, ayoko sana pag-usapan to. But, connected to sa politika na pinaglalaban natin. Di ba yung portrayal is nakakaloka. So, imagine niyo kinidnap pala si Paul. At doon pagdating niya sa Pilipinas, kinidnap na sarili ng nanay kasi nga ang custody ay nasa tatay dito. Pero, ayon sa ating Puting Ahas, ito yung mga kachika-chika boom-boom natin dyan sa Pilipinas, talaga dyan sa Forbes Park, at marami palang mga chismis talaga. Not chismis, it's a fact, di ba? So ngayon, anong nangyari? Kinidnap si Paul nung 6 years old siya at pinalitan ang pangalan niyang Gaya siya naging Paul Soriano. So tinanggal yung Fructuso. But legally, dito sa Amerika, siya ay Paul Alan Fructuso. Kasi ang kinikilala niyang tatay dito sa Amerika is not Jeric Soriano. It's Francis Alan Soriano, I think. Yun yung pangalan. Ayon sa ating Puting Ahas. Teka lang, bitinin ko muna kayo kasi uhaw ako. Kain muna tayo, di ba? Stick with me. So, ano na ba ang cheek? Lintian talaga sila. Pati ba naman yan, pag-uusapan, sabi ni Mylene, of course, darling. If you don't want to hear it, then you can go away and get some coffee, darling. So yun na nga. So ngayon nagtataka ako. So illegal yun. Kasi kung kinidnap mo, sabi ko nga, at ang napag-alaman ko pa, may warrant of arrest pala itong nanay ni Paul Soriano na si Del Mar dahil sa kaganapang yun, dahil kinidnap niya yung anak niya. So may warrant of arrest siya dito sa Amerika doon sa mga pangyayaring yun. But it just so happened na
yung lalaki yata, yung Alan is nilift niya yung warrant of arrest for siguro, I don't know, siya naawa din siya for whatsoever. So ngayon, ang eksenang kaganapan, but still magtataka ka kasi doon ako papasok doon sa citizenship ni Paul. Kaya nga 'di ba tinatanong ko kay Kuting, bakit ka mag-a-appoint ng isang Amerikano? 'Di ba? Dito siya pinanganak eh. Ang passport niya is blue passport. So, ang palabas dito sa mga article na nababasa ko na si Paul ay na-meet niya yung tatay niya, si Jeric Soriano after 7 years or 8 years. So, ano yung nangyari nung 7 years na yon? So, hindi ma-explain doon. So, sabi ko nga may missing gap. Up now, I'm filling the gap. So, yung pala ang chika boom boom, kinidnap si Paul Soriano ng kanyang sariling ina dahil ang nabigay sa kanya ng court dito sa California ay visitation lamang. At ang custody dito sa kanyang kinikilalang tatay na si Alan Fructuoso. Then, ang mga usap-usapan pala sa kanilang mga friendship daw, parang ang sabi daw nitong nanay ni Paul na holy, na sperm, sabi niya pangalan lang daw ang papel lang daw 'yon, pero ang sperm daw is kay Jeric. What a life. But anyway, well, mga palangga, ang sad lang, may pala to, lumalabag sa batas. Kasi kung kikidnapin mo yung anak mo, hindi ka dadaan sa proseso. Ngayon, ang tanong ko naman, bakit paano nila napalipad? Well, kung may passport, kasi palangga, kahit naman sa Pilipinas, hindi ka pwedeng magbibitbit ng anak mo kung hindi mo mapapatunayan kung anong relationship mo sa anak mo. I don't know yung law during that time sa Amerika, paano nila bitbit, pero ayon sa ating puting ahas, may mga kakilala sa consulate, itong si Maria Del Mar, kaya naman nagawa nila ng paraan, natakas yung bata. Okay? Natakas si Paul Soriano. Alam niyo, may mga nag-send sa akin ng pictures niya. He's really, really cute nung bata together with his sibling, si Steve. May mga pictures. Tsaka nandiyan siya dun sa kasal ni Tony and Paul. So, sabi ko mukhang mabait, Sabi ko itong batang ito, si Paul, yung batang Paul na nakita ko. He's so adorable. Hindi naman natin maipagtatanggi na, may dating itong si Paul Soriano. Mukhang inosente. Siyempre, bata pa siya, mukhang kawawa. Sabi ko, ano yung naging impact sa buhay niya na kinidnap siya ng nanay niya, tapos iniwan niya yung kapatid niya, di ba? Ano yung feeling ng dalawang magkapatid na pinaghiwalay ng isang ina dahil sumama siya sa kanyang, dating jowa or sa kanyang kalaguyo? Kasi they are currently married nung nagpa-chuk-chak chenis daw siya kay Jerry. So, ibig sabihin, may kaso yun, adultery, di ba? Oh, may ganun yun. So, wag na tayo bumalik doon. Basta nilalatag lang natin sa inyo yung scenario na nakarating sa atin. Ako wala akong kinalaman dito. I'm just telling you. Kasi ang pinaglalaban ko dito, yung honesty, yung credibility ng mga taong inuupo ni Kuting. It just so happened na si Paul ay inupo niya na Amerikano. At nakarating din sa akin na ipinagmamalaki pa ni Paul ang kanyang blue passport. Di ba? Kaya pala Steve ang pinangalan sa panganay niya, sabi ni Gertrudis Guerrero. Sevi. Sevi. So ako nga, sabi ko palang, hindi ko sinusundan ang buhay nila. Okay? Nakarating lang sa atin. And I think bilang isang political blogger and showbiz blogger, why not? Chok not. Kailangan niyong malaman na yung mga karamihan sa mga nagpapanggap na sila ay holy, ay ganito, ganyan, versikulo 4, 8, 2, Lord, yan. Diba gumaganon-ganon sila? At yung pala ay sila ay punong-puno ng kahipokrisihan. So I think wala namang masama. Kung ikaw ay nakapagdaan ka sa ganitong klaseng buhay. Kasi talagang hindi mo pwedeng piliin ang pamilya mo. Hindi mo pwedeng i-perfect ang buhay mo. Hindi ka nga pwede mamili ng nanay, ng tatay, ng kapatid. So you have to embrace kung ano yung buhay na ibinigay sa iyo ng tadhana. So there's no perfect family in this world. Lahat tayo may imperfection. We all know that. But portraying to the public that you're this, you're that, you're versikulo 4, 8, tapos yung pala, kinidnap pala si Paul Soriano, kaya naman pala nung na-meet ko siya nung May 9, diyan sa countdown noong May 9 nga, noong 2022 election, na-meet ko yan si Paul,
I feel something na parang, kasi hindi siya machika, tahimik lang siya, misteryoso. At sabi ko nga noon, nung chinichika ko, nung chinichika ko sa bahay, sabi ko parang malungkot ang kanyang mga mata. Maaaring mali lang ako. Pero you know what? Yung ihihiwalay mo si Paul saka sa kapatid niya, kikidnapin ng kanyang nanay dahil at that age, I don't think alam ni Paul kung sinong tunay niyang tatay. 'Di ba? So, I don't know kung nagpa-DNA sila kasi ang sinasabi lang daw ni Marisa Del Mar doon sa dati niyang sa asawa na Dito nga natin mapapansin mga kaibigan kung ano nga ba talaga ang nangyayari na kalukuhan sa loob ng Bucor Bilibid at sa loob ng Malacanang. Kaya naman dapat talagang imbestigahan at suportahan ang mga vlogger na nagsisiwalat kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng Malacanang at kahit saan ahensya. Well mga kaibigan, maraming takot na talagang ibulgar ang katotohanan at pipikit mata na lang sila at talagang hindi nila ibubulgar. Ngunit makikita natin si Madam Maharlika mga kaibigan, ang kanyang katapangan ay talagang hindi nga ito maipagkakaila dahil kahit sino ay babanggahin nito kung nakakasira naman ito sa taong bayan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.